Ngayong araw po ay isinusulong po natin at nananawagan po tayo sa ating mga halal na opisyal na ipasa ang House Bill po na naglalayon na magkaroon ng label ang ating mga pagkain dito sa Pilipinas. So tinatawag po natin itong Healthy Food Marketing Environment Bill. Dalawang aspeto po yung ating batas sa isinusulong sa Kongreso. Number one, magkaroon ng mas tapat or transparent na label yung mga pagkain. Kung ito ba ay may high in sugar, high in salt, or high in saturated fat. No? Pangalawa ay mapigilan po or ma-prevent yung advertising ng mga hindi masusustansyang pagkain na nakadirekta po sa mga bata. No? Kagaya po ng ibinanggit ko kanina, sa Taytay po, meron na kami ipinasang ordinansa tungkol dito. So sa Taytay, bawal na po dapat magtinda ng mga hindi pala bawal magtinda, no? Bawal magpaskil ng mga larawan or mag-advertise sa mga larawan ng mga hindi masusustansyang pagkain sa mga settings na malapit po sa mga eskwelahan, sa mga parke at sa mga kadalasan pong pinupuntahan ng mga bata para maiwasang matukso yung mga bata or mabudol yung mga bata sa pagbili ng mga pagkain na mataas sa asukal, mataas sa asin, at mataas po sa taba. Konsehal, bakit label lang po ang isinusulong nyo? Bakit hindi po yung pagbabawas doon sa mga inihahalo, mga calories or sugar? Opo, ang goal po kasi natin ay ma-impluwensyahan yung ating mga manufacturer na sa pamamagitan po ng batas na ito ay pag-aralan mo lang muli yung composition ng kanilang mga ibinibentang pagkain. No? Of course, alam po natin na hindi papayag ang mga manufacturers na may ganyan na nakalagay. Kasi alam natin makaka-affect ito sa kanilang mga benta. No? So ang goal natin, ang resultang ine-expect natin, kung magkakaroon tayo ng ganito, ay magkaroon din ng pag-assess yung ating mga manufacturers na baka dapat nating bawasan ang ating fat content, dapat nating bawasan ang ating sugar content or ang ating salt content para mas maengganyo ang mga mamimili na gamitin ang ating mga produkto. Can you give us example what product is you mentioned? Halimbawa na lang po ito, no specific products, pero halimbawa ang soy milk, kadalasan ang perception natin mga Pilipino, ito ay mas masustansya. Mataas din siya sa asukal. At kung ganun po ang katotohanan, dapat po ay makikita ito ng mga tao at hindi tayo nabubudol na ito ay mas masustansyang alternatibo sa gatas. No? Ang gusto lang po natin again ay magkaroon ng informed decision, informed choice ang ating mga mamimili sa kung ano ang mga dapat nilang binibili. Lalo na po sa mga health conscious, halimbawa kagaya ko, no? Gusto ko malaman kung yung gatas ba na bibilin ko ay masustansya para sa akin. Maganda po siguro na naiintindihan ko ito. Sapagkat sa kasalukuyang labeling po natin sa mga binibili natin sa supermarket, mahirap intindihin yung mga nutrition facts sa likod, no? Kahit ako na nakapagtapos, halimbawa ay nalilito na basahin yung mga natin. No? Sa mas gusto natin, mas straightforward na mabasa po ng mga Pilipino kung ano ang masustansya at hindi masustansya para sa kanila. Konsehal, you mentioned earlier, meron na kayong ordinansa sa Tagaytay City. Kailan po ito naipatupad? Opo, Ordinance 803 Series of 2024 po. Ito po ay tungkol pa lang sa advertising no, ng unhealthy food sa mga estudyante or sa mga bata sa bayan ng Taytay. Naipasa po namin ito last year, 2024, pero ngayon po ay unti-unti na po namin itong ini-implementa sa Taytay sa tulong po ng aming Municipal Nutrition Action Office. So ngayon po ay information education campaign na kami sa mga tindahan na malapit sa mga eskwelahan, parke at mga iba pang pinupuntahan ng mga bata upang sabihan sila, warningan at ipatanggal po yung mga advertisements na sa tingin po namin ay pasok sa mga unhealthy foods. Alright, sa mababang kapulungan, kailan nyo po ito naihain? Yung sa House po, inihaan po ito ni Summer Representative Dan sa 19th Congress, no? Pero nasa committee pa lang po ito at mukhang hindi na po siya aabot dahil naka-break po ang Congress ngayon, pero nangako po kanina sa press conference si Representative Dan na isusulong po ulit natin ito sa 20th Congress para maipasa po natin. Kailangan po, Konsehal, Sir Eldad, may mga lobby dapat na gagawin dyan. Sino ba yung mga kakampi? Hindi ko lang po kabisado, no? Pero kasama po ang Akbayan Representative, si Representative Percy Sindanya ng Akbayan Party List. At marami pa pong nabanggit ng mga co-sponsor ang ordinansa ito. Sa Senate po, si Senator Risa din po ang magsasponsor ng Senate version po ng bill na ito. So inaasahan po natin na dumami pa po ang mga alyansa natin at hinihikayat din po namin ang ating mga media partners, ang mga kapwa ko na sa lokal na pamahalaan to encourage the representatives na tulungan po maipasa ang ordinansa, ang batas na ito sa ating Kongreso at sa Senado. Konsehal, meron ka bang mga panawagan doon sa mga mambabatas natin para doon sa bill na inyong inihahain?
sa amin po, lagi namin sinasabi na urgent po ang bill na ito. No? Tumataas po ang kaso ng obesity, tumataas ang kaso ng heart disease, ng diabetes. Hindi lang po sa matatanda, ngayon po hanggang sa mga bata ay meron na po mga gantong kaso. Kesa po nag-iisip tayo lagi at namumroblema sa mga magastos na lunas na sa mga existing na sakit ng mga Pilipino, maganda po siguro yung i-prioridad natin ang pag-iwas sa mga ganitong sakit. Simula po sa pag-inform sa mga Pilipino ano po ba ang mga masustansya at hindi pagkain.